Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna. Good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas ng papurit, pasasalamat na palakpak para sa Kanya. No? Good. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo na sa karaniwang panahon. Pero mapapansin po ninyo, kung noong Biyernes, isang Mariyang nagdadalamhati, nagluluksa. Ngayon, isa pang mahalagang kapistahan ng ating mahal na ina dito sa Pilipinas ang ating ipinagdiriwang. Ngayon po ang kapistahan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Peña, Francia. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Viva la Birhen! Kaya yung mga Bicolana, ang aking nanay mula sa Bicol, happy fiesta sa atin, no? Ang nanay ko ay mula sa Libmanan, Camarines Sur. Kaya para sa ating mga Bicolano at Bicolana. Pero ang Peña Francia, ang mahal na ina, ay kilalang-kilala naman sa buong bansa na. Tamang-tama ito. Dahil, alam nyo ho, kahapon, dahil pag sinabing nanay, ang naaalala dyan, yung anak. Kahapon, alam nyo, baka hindi nyo namamalayan, eksakto kahapon, 100 days na lang. Pasko na. 100 days na lang. Parang yung bata ang natuwa, yay! Christmas na. 100 days na lang. Kaya lalong dumadami yung mga Christmas decors, commercial, Christmas songs na naman. Sabi ng aking kaibigan, ano ba yan? Matagal pa naman. Malayo pa naman. Pero tandaan natin, meron tayong sinasabing magic of Christmas. Magic ang Pasko. Bakit? Dahil pag Pasko, maraming nagbabago. Lalo na sa ugali ng tao. Pag magpapasko, ang naaalala ng tao, ang bukang bibig ng tao, pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawaran. Tigil daw muna ang away, kundi love na lang muna. Kaya nga, sana nga, laging Pasko na lang. Pwede naman, kahit malayo pa, kahit matagal pa, basta inaayos, itinatama, at pinapabuti natin ang ating pagsasama. Kaya sa unang pagbasa natin, maalala ko lang bigla, kaya pag Huwebes unang umaga, yung ating feeding program dito sa Quiapo, na ay Thursday, nung Huwebes, ang pinakamarami nating napakain na mga kapatid nating street dwellers, 393. 393 sila. Siguro yung 7, tinanghali na ng gising. Baka 400 dapat yan. Kaya pag Huwebes, alam nyo ilan sa kanila pagtapos kumain at nakakuha ng pabaon, pag sinabi namin babay, ang sagot nila, Merry Christmas po. Parang andun yung diwa. Kung saan may pagbibigayan, kung saan may pagmamahalan, kung saan may pagpapatawaran. Buhay na buhay, buong taon, ang diwa ng Pasko. Sa unang pagbasa pa lang natin, ipinapaalala na sa atin kung ano ang sisira sa diwa na ito. Sa diwa ng mabuting pagsasama, ng mag-asawa, ng magkapatid, ng magnanay at tatay, ng magkakaibigan, ng magkakatrabaho, ano yung isang sisira ng matindi? Sa magandang pagsasama ng isang relasyon, galit, puot, na nagtuturo sa ating maghiganti. Ilang kaya sa atin dito ngayon, yung nandito at nasa online, ang guilty. Dahil sa mga sandaling ito, Father, alam ko, hindi ko maitatago sa Diyos.
ang kinikimkim kong galit. Ang iniisip kong paghihiganti. Ang babala sa atin ng Panginoon sa unang pagbasa, sino man ang lumapit sa Kanya, sino man ang humingi sa Kanya ng may matinding galit at masamang hangarin sa kapwa niya, makinig ka, wala kang mapapala. Wala kang makukuha sa Kanya. Dahil walang masamang dasal ang pinakinggan ng Diyos. Walang masamang dasal ang pinagbigyan ng Diyos. Lord, sige na, one time lang, Lord. Lord, mabait naman eh. Mabait. Kaya please, kunin mo na, Lord. Kaya, manakot ka man at magyabang ka man sa iba na nagkakatotoo, lahat ng sinasabi at iniisip mo kahit masama, humanda ka, hindi sa langit nagmula yan. Walang masamang dasal ang pinagbigyan ng Diyos. Ano ang payo ni Pablo sa atin sa ikalawang pagbasa? Huwag kang makakalimot. Huwag kang lalayo sa Panginoon. At yun ang biyaya ni Maria. Lagi tayong inalalapit sa kanyang anak. Anong pangako ni Maria? Ano ang bilin ni Maria? Bumalik ka sa kanya. At yun ang sinasabi ni Pablo, huwag kang makakalimot at lalayo sa Panginoon para hindi ka rin makalimot at magdamot sa kapwa mo. Kahapon, sinamahan ko yung aking isang charismatic group. Nag-pilgrimage kami ng 7 simbahan sa Rizal, sa Diocese ng Antipolo. Yung Servants of the Lord Vineyard na aking charismatic group. Nakakatuwang makita maraming mga batang kasama, mga anak ng mga members. Alam nyo, kahit dito, yung mga totoong batang Quiapo, itong mga bata dito sa paligid ng Quiapo, siguro nakikita nyo yan. Nagtatakbuhan dyan sa labas, naghahabulan, nagtatalunan, nagsisigawan. Minsan nakakatuwang makakita ng mga batang marunong pa rin maglaro ng sama-sama at hindi lang nakanuknok sa kanilang gadgets. At hindi mag-isang nakatutok sa kanyang cellphone. Turuan nyo ulit yung mga bata na maglaro ng totoo. Kaya nga noon, nung mga kabataan pa tayo, para hindi ka maiwan at hindi ka iwasan ng mga kalaro mo, anong sinasabi? Huwag kang mang-aaway. Huwag kang pikon. Huwag kang madaya. Hindi ba halos ganyan din ang turo ng talinghaga ni Kristo sa ebanghelyo natin ngayon? Tungkol doon sa isang lingkod na hindi mapagpatawad. Balikan natin yung ebanghelyo. Pagkatapos pagbigyan, yung lingkod na may utang sa kanyang hari at siya ay pinatawad, anong ginawa ng lingkod na iyon? Pinagdamutan naman niya ang kanyang kapwa lingkod. Tandaan natin ang ebanghelyong ito. Tuwing napipikon ka, tuwing naiinis at nagagalit ka sa mga taong nagkakasala na tulad mo rin. At tuwing makakatanggap at makakaranas tayo ng awa at pagpapatawad ng Diyos at ng ating kapwa, balikan mo ang ebanghelyong ito. Pay it forward. Ipasa mo ang awa. Huwag kang madamot. Naalala niyo po ba yung isang laro, ang pamagat, pass the message? Pass the message. Gawin natin ito. Ugaliin natin ito. Ipasa mo ang good news sa salita at gawa. Magsabi ka ng totoo. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Ang galit, walang magandang kapalit. Ang paghihiganti sa masama,
hinding-hindi magiging tama. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kasama ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Peña Francia. Walang makapagsasabi, mahirap sabihing madaling magpatawad. Hindi madali, pero mas mabilis magalit. Madalas, nauuna kang pumatol at gumanti, pero mabagal kang umunawa at magpasensya. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Kung tayo lang, mahirap at matagal. Pero sa tulong ng Diyos at gabay ng Espiritu Santo, kahit parang Pasko, matagal at malayo pa man, ang mahalaga, pinipili mong simulan ang magpatawad at lumaya. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Amen. Tumayo.